por qué tú sabes Alian robar tu teléfono? Okay. ¿Qué pasa? ¿Ah? Nada. ¿Cómo nada? ¿Qué hay ahí? Nada. ¿Cómo estás? Bien. Ay, Dios mío. ¿Cuándo tu teléfono robar? 3 días. 3 días. Por eso tú no llamarme. Oh. ¿Dónde está cuando tu teléfono robar? Aquí. Dormir. Dormir. Dios mío. ¿Dónde todos? ¿Dónde Sophie? ¿Dónde misma? Ahí. ¿Dónde está? Está aquí. ¿Por qué tú sabes Alian robar tu teléfono? Okay. Yo cuando dormí, mira. ¿Cómo? Nawala ng internet. Kinuha daw ng Belgium ni ano? Kinuha ni Alian yung cellphone ni Amir, kaya pala nakakatawag sa akin. Kaya nga. Kaya pala 3 days lang hindi nakakaano siya sa akin. Nakakatawag si Amir, lagi tumatawag sa akin to. Tsaka nagme-message. Wala na siyang internet siguro. Hindi na siya sumasagot eh. Wala na. Hi, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Ayun, kausap ko si Amir at sabi niya sa akin ay ninakaw daw ang kanyang telepono. Sabi niya si Alian. Pero hindi ko pa na-confirm kung talagang siya ang kumuha. Sabi kasi niya ang gamit ng cellphone is si Chamangay. Umalis daw si Chamangay. Sabi gano'n niya ay may kumuha daw ng cellphone niya. Naki-message na doon sa kay Chamangay. Kasi siyempre yung bata na to ay gusto nang bumalik dito sa Pilipinas. At alam nyo, sa lahat ng mga magkakapatid dito, si Amel talaga ang walang mintis sa pag-ano sa akin, pag may message na babalik niya siya sa Pilipinas. Opo, siya yung walang mintis kahit before gumagawa siya ng paraan para sa kumustahin ako. Alam nyo, marami kong hindi sinasabi sa inyo sa mga ganyan na si Amir talaga, and then si Misma, Bibian, yan, mga anak niya ni Chamam niyan, talagang naggagawa ng way para i-message ako, para kamustahin. Hindi para sabihin na balik na ako dyan. Hindi ganun lagi eh. Yung mga musta lang. So, para sa akin talaga, sa simula pa lang, sa loob ng halos na 1 taon, mga amigo na nakakasama ko, sila Amir before din sa Pilipinas, naging hindi ko na siya mapunta. Mga wala na siyang internet, mga amigo. So sa loob ng 1 taon, sabi ko nga po mga amigo, ay si Amir yung hindi siya sinubukan eh. Si Amir yung nakita ko na siya yung nag-reach out lagi sa akin.
Si Amir yung nag-message sa akin na kumusta na ako at kahit madaling araw na doon, pagka may internet nag-message sa akin yun si Amir. And then especially si Miss Mami pag may time ganun din. So sobrang na-appreciate ko yung mga ginagawa ng mga bata na yan at gumagawa talaga ng paraan para i-message ako na hindi dahil para sabihin sa akin na gusto ko nang bumalik dyan, kung hindi para kamustahin ako. And then sobra kong na-appreciate yung ganoong ginagawa sa akin kasi sabi ko nga po mga amigo ay napalapit yung pamilyang ito, lalo na yung mga bata, napalapit sa akin talaga ito at tinuring ko na parang anak, ganun po. So sa mga ano po, sa mga nangyayari ay sobrang nakakalungkot na ganyan ang nangyari. Nawalan po siya ng cellphone. Kaya po mga amigo, yung time na bago umalis po sila Amir dito sa Pilipinas, sabi niya sa akin, sigurado pagka dumating siya doon, mawawala yung cellphone niya, may kukuha. So yun nga, wala nang gamit si Amir at nakuha na ni Aljan. Tapos dumaan daw dito siya sa Pintana. Ito ang sabi ito raw ay hindi na ma-open. Ayaw na ma-open. Sa Bintana dumaan si Aljan. Yun ang sabi nila ni Amir. Pero hindi pa ako sure kung siya talaga kasi syempre mayroon pagpangsa. At siguro baka kung nakita talaga niya baka pag malamang siya nga siguro. Mahirap mga amigo na doon talaga sa bansa na yun kasi kahit ako 3 times na ako na 3 cellphone yung nanakaw sa akin doon sa lugar na yun. Kaya sabi ko kawawa yung mga bata talaga kapag bumalik sila sa Equatorial Guinea. Kaya nga sabi gano'n ni Thierry sa akin, ay ang buhay ay pasulong, hindi pa atras. Kaya lang syempre, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga nangyayari sa buhay nila, sila yung sa kanila nakasalalay kasi yung future talaga nila. Kaya lang umuwi sila, kaya sabi ko sa kanila, malaki yung pagbabago na mangyayari sa kanila. May experience din nila yung hirap at yung kumain ng kagaya ng pagkain nila before, unlike dito sa Pilipinas. Kaya lagi kong pinapaalala na sa bawat desisyon natin dapat talaga kasi pag-iisipan. Pero yung mga bata na yon ay wala namang kinalaman at yun ang nakakalungkot doon dahil kasi syempre walang kinalaman yung mga bata sa yung mawala ng future, diba? Kumbaga parang nakakalungkot dahil ang mga bata ang kawawa, ang lugi kapag bumalik sila sa dati nilang buhay. Dito naman sa Pilipinas wala naman ako ginagawa kundi suportahan sila. Kaya po siguro darating yung time na pagka if ever na babalik sila dito sa Pilipinas, magkaroon dapat ng ng kasunduan or mas maganda na talagang ako ang mag-aalaga sa mga bata, ako ang mag-decide, ako ang lahat. Pero sa ngayon mga amigo ay dapat kahit pa paano enjoy ko muna na kami na lang ng family ko muna, ganun po. So in the future kung maisipan bumalik, madali naman din po talagang bumalik dito sa Pilipinas. Kaya lang syempre dapat isipin mabuti na pagbalik dito ay yung mga nagastos ay sobrang laki. So yung magagastos ay sobrang laki at dapat matuto o may lesson silang matutunan, especially kay Chemame, na hindi basta-basta uuwi yung mga bata. So sabi ko nga sa inyo, bibigyan ng chance ang mga bata, pero ang gusto ko ay uuwi din naman si Chemame doon sa bansa nila at hayaan na ako ang mag-alaga at mag-guide para sa ikabubuti nila dahil I think yun naman ang mas maganda
para malaman nila talaga na hindi ko naman sila gagawing kawawa. Pagkos saya, ibibigay natin yung ginagawa nating pagmamahal para sa mga bata nito. Kaya sa pagtawag ni Amir lagi sa akin, pag may message, sobrang na-appreciate ko yun. Especially kapag sinasabi niya sa akin na gusto ko nang bumalik dyan. Ayun. Pero pinakamasarap sa pakiramdam ay yung kakamustahin ka nila, hindi dahil may kailangan sila. Kakamustahin ka nila dahil naaalala nila ako. Yun po mga amigo. Mahirap po kasi nakakamustahin ka lang pag need ng pera. Pero kung wala kang ibibigay na pera, ay parang baliwala ka. Ngunit sa case po ng mga anak ni Chamame, kahit si Chamame, in fairness, never nag-ask ng pera yan sa akin. At never siya nagsabi na need yun ng ganito. So, maraming sulsol, mga amigo, na nangyari na doon kay Chamame. Pero ang nakikita ko dito, iisip nila ay madali silang madali silang maniwala. Ganun po sila. So, kung iintindihin nyo, yun yung level ng pag-iisip nila na hindi kagaya sa atin. Kasi iba nga yung pinagmula nila. Ngunit bilang isang tatay, ako na mayroong ganyang magpapaaral sa ibang bansa, papagrab yun kasi sobrang malaking opportunity yun para magkaroon sila ng magandang future. Marami nagsasabi na in-exploit ang mga Africans, at marami nagsasabi na tigilan na. Ngunit ang pagtulong ko ay para sa akin mga amigo, lalo na kung ang mga bata ay deserve, ay bigyan ng pagkakataon dahil inaasa ng Lord na wag ako mapagod tumulong. Huwag mapagod tumulong, huwag mapagod na magbigay ng kasiyahan. At especially sa mga katulad nila na napagkaitan ng magandang kapalaran. So ayun po mga amigo, hindi ko na siya natawagan si Amir, pero i-update ko po kayo kung ano yung nangyari talaga para malaman ko po mga amigo. So thank you so much po at God bless po. Paalam po muna mga amigo.